So hello at sa mga ka-J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, another first impressions review na naman tayo sa bagong labas sa mga smartphones. And this time ang topic natin is yung bagong announce na Poco F7 Pro. Maganda kaya to? Ito na ba yung perfect gaming smartphone na hinahanap nyo? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, another gaming mid-range smartphone na naman ang nilabas ngayon ni Poco. And this time is yung Poco F7 Pro. So ito, when it comes sa presyo na itong F7 Pro, nasa mid-range siya, higher mid-range smartphone kasi below 30,000. Pero yung F7 Pro Ultra nasa beyond 30K. So nasa flagship level na yung Ultra. So itong Pro nasa higher mid-range smartphone. So usapang presyo muna tayo. So si Poco F7 Pro ay na-release nga to ng late March 2025 at meron siyang two variants. Yung 12GB 256 ay merong presyo na 27,999 and yung 12GB 512 is 29,999. So higher mid-range smartphone nito, below 30,000 ng kanyang presyo. When it comes sa RAM at ROM, for me is okay naman for 256 din sa ganitong presyo. Pero syempre, titingnan natin yung specs kung bagay nga ba doon sa 256 even though ganito yung presyo niya. So dito nga sa ating first impressions, again hindi po to full review, nagbibigay lang ako ng quick review based dito sa mga specifications nitong smartphone na to. Pwede naman tayo magbigay na solo open based sa specs nito si Poco F7 Pro para sa mga hindi ganun familiar sa specs, magkaroon sila ng idea kung sulit nga ba itong smartphone na to based sa kanyang of course specifications. So yun nga, available na rin siya sa online, sa official store ni Poco. At ang magandang balita mga ka-J-Vlog, makukuha nyo to ng sobrang layo doon sa kanyang SRP. For example, yung 12GB 256, biruin mo, from 27,999 ba yun? Makukuha nyo na lang ng 23,800 pesos. So, ang laki nun price drop for the 12GB 256 and the 12GB 512, 25,600 pesos. So, ito is hanggang April 3. Early bird price sila to mga ka-J-Vlog. Kaya yon, pasok pa naman. Kaya kung interested kayo dito sa Poco F7 Pro, ilalagay ko po yung link yan sa description box. Dahil hanggang sale siya, matik sa 4.4, baka mura rin to. Kaya kung interested kayo dito, i-check nyo na lang po yung link nito sa description box. Sobrang layo nung kanyang price difference compare sa SRP. Siyempre sinasabi natin yung SRP kasi yan po yung matik na magiging price yan pag bumili kayo sa mall. At yun, usapang specs tayo. So, usapang specs tayo when it comes sa display, jump pack yung specs nito. 6.67 inches beyond Full HD Plus 1080p, WQHD Plus ang kanyang resolution. So, meaning nun is 1440 resolution na merong AMOLED display, 120Hz screen refresh rate pa, mataas pa yung nits of brightness niya. So, solid when it comes sa display ng Poco F7 Pro. Matic since nagfo-focus dito more on gaming, ma-enjoy nyo yung viewing experience dito dahil premium po yung mapoprovide. Ang taas ng resolution niya when it comes sa display. Tapos naka-AMOLED display pa si Poco F7 Pro. Syempre, out of the box sa OS, naka-HyperOS 2 to by Poco with Android 15 na syempre. So ito yung malupit dito. Higher mid-range smartphone with the flagship chipset, the Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 chipset. So napakalakas ng chipset na yan. At nakikita natin yan before sa Samsung Galaxy S24 Ultra. So, mayroon na po yan dito sa Poco F7 Pro. Biruin mo para na kayo. So, biruin mo when it comes sa performance ng chipset niya, sobrang solid niyang Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Iyan na rin siguro yung magiging buying factor ng mga ibang consumers. 8 Gen 3 chipset sa halagang 23,000, 25,000, napakasulit niyan mga J-Vlog. Of course, meron siyang dual rear camera system with 50 megapixel main camera and a secondary camera na ultra-wide camera na 8 megapixels. Front-facing camera is 20 megapixels. Dual steer speakers pa, dalawa kanyang biometrics which is face unlock at fingerprint scanner. Of course, yung fingerprint scanner niya ay in-display. Pagdating naman sa battery, meron siyang whopping na 6,000 mAh na removable battery na 90-watt fast charging. At ang maganda dito, meron siyang aluminum frame, glass back siya, and of course,
Meron din siyang protection for the IP68 water and dust resistant. So next mga ka-J-Vlog, pag-usapan naman natin yung first impressions ko based sa specifications ng Poco F7 Pro. Number 1 sa display, napakaganda ng display nito. Jump pack sa specs, 1440p resolution, ang taas pa ng nits of brightness, 120Hz, and of course, large display. So again, matik, manonood man kayo dito, maglalaro, may enjoy nyo po gamitin ang Poco F7 Pro. Kumbaga matutuwa yung mata nyo sa color reproduction na mapoprovide ng display nitong smartphone na to. Number 2 sa chipset, ito pinaka buying factor ng consumers dito sa Poco F7 Pro. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 chipset. Again, that chipset ay nakikita natin sa Samsung Galaxy S24 Ultra na flagship last year, and even ngayon is super duper powerful ng smartphone na yan. Kaya expect nyo for a price na 23,000 or 25,000 sa online, and naka Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 na, napakasulit po ng smartphone na to. Ito po yung magiging huge advantage ng Poco F7 Pro sa mga ibang competitors niya na brands. Dahil usually iba is MediaTek, Dimensity, iba Qualcomm Snapdragon 7 Gen series, di ba? When it comes sa gaming, matik, may enjoy nyo dito sa Poco F7 Pro. Next sa camera, ito yung sinasabi ko matagal na, dual camera. Pero ang maganda dito, yung pangalawang camera is very useful. Ultra-wide camera po ang nilagay ng Poco dito. So, 8 megapixel ultra-wide. So, buti ganyan nilagay nila, hindi yung mga useless na mga camera na depth sensor, AI lens, di ba? At least for a mid-range smartphone, okay na sa akin ang dual camera, basta ultra-wide camera po yung pangalawa. Buti nga hindi macro lens din ang nilagay ni Poco dito for a mid-range smartphone, di ba? Next sa battery, napakalupit ng battery, 6,000 mAh battery. Usually, di ba, nakikita natin sa mga mid-range before is hanggang 5K lang sila. Ngayon, nag-step up na sila, beyond 5K na po ang ino-offer ng karamihan din ng mga mid-range ngayon. So, 6,000, matik, matagal to malobat, may enjoy nyo naman yung gaming performance dito sa Poco F7 Pro dahil makunat din yung battery niya. Hindi lang makunat, dahil pag nalobat to, meron tong support sa 90-watt fast charging. In less than 1 hour lang, matik full charge na yung 6,000 mAh battery capacity ng Poco F7 Pro. Ganyan po ka-convenient din mag-charge dito sa device na to. Next sa kanyang design and build quality, nakakatuwa na aluminum frame with glass back siya. So, premium style na talaga itong Poco F7 Pro with IP68 or ingress protection 68. So, pwede siya malublob sa tubig with certain deep and certain time lang. Dahil mataas naman ang kanyang ingress protection na usually nakikita natin yung ingress protection na yan sa iPhone 16 Pro Max and sa Samsung Galaxy S25 Ultra. So, with that kind of protection sa ganitong presyo, super sulit yan dito sa smartphone na to. So yun lang mga ka-J-Vlog, yung aking first impressions dito sa Poco F7 Pro. Napaka-solid ng smartphone na to. At ang magandang balita, mura lang siya ngayon sa online. Kaya kung interested kayo, wag na kayo magdalawang isip pa. Kung naghahanap kayo ng napakasulit na kung naghahanap kayo ng napakasulit na gaming smartphone ngayon 2025, maganda i-consider itong Poco F7 Pro. Paniguradong may enjoy nyo yung overall performance na itong device na ito. Napakabilis niya dahil yan of course sa kanyang napaka-powerful chipset na Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. So ano pang hinihintay nyo habang sale pa, habang meron pang early bird promo, napakamura niya, biruin mo 23,000 ang kanyang presyo ngayon from 27,000. Tapos yung 512 from 30,000 down to 25,000 na lang. Abangan nyo na lang din yung first impression ko doon sa Ultra series naman. The Poco F7 Ultra ba yun or Pro Ultra? So yun, soon baka naman ma-unbox game test din natin itong smartphone na to. Abangan nyo na lang yan dito sa ating YouTube channel.